Nakakahinga na ng maluwag ang halos 60 OFW na nakauwi sa bansa matapos maipit sa gulo sa Syria. Pero ang natitirang mga Pinoy roon, urong-sulong pa rin daw sa pag-uwi. Ito ang report ni Patricia Mangune. 26 ang patay habang higit 6 na po ang sugatan ng pasabugin ang isang bus sa Damascus, Syria. Ito ang pinakahuling insidente ng kaguluhan sa bansa. Kaya naman nakahinga na raw ng maluwag si Salma Mastola ngayong nakabalik na siya sa Pilipinas. Kabilang siya sa 56 na OFW na nakauwi kanina mula sa Syria. Trauma raw ang tinanas niya roon kaya wala na siyang balak na bumalik pa. May pinapatay sa sa mismong city ng Damascus. Na-traffic kami, hindi kami pinapadaan. Ayoko na sa Syria, kung sa Syria lang. I hate Syria. Pero bukod sa gulo, nakaranas din daw siya ng kalupitan ng amo. Naglilinis, 5 bahay, lininisan araw-araw. Dili-dili ang sahod, hindi pa nga kami pinapasahod. Sa tala ng Department of Foreign Affairs, nasa 10,000 ang mga Pilipino sa Syria. 5,600 lang ang dokumentado. Sa bilang na yan, mahigit 500 na ang na-repatriate at nasa 800 pa ang nagpasyang umuwi sa bansa. Ang problema, marami pa raw ang pabago-bago ang isip. Ang problema kasi doon sa ating kababayan sa Syria, ngayon, sasabi silang uuwi sila. Bukas naman, aatras ulit pag medyo hindi naman masyadong magulo. Ayon sa gobyerno, may nakalaang livelihood assistance para sa mga na-repatriate na OFW. Sasailalim din sila sa stress debriefing. Patricia Mangune, News 5. Hindi pa man naisa sa batas, may ilan ang nangangamba sa posibleng maging epekto ng US Call Center Bill sa Pilipinas. Sa ilalim ng panukalang US Call Center Worker and Consumer Protection Act, kailangan sabihin ng call center agency kung saan sila nag-ooperate. Hindi pa utangin ng federal government ang mga call center company na nag-ooperate sa labas ng Amerika sa loob ng 5 taon. Dahil dito, nangangalib daw ang mga trabaho ng mga call center agents sa Pinas na nagtatrabaho para sa mga US company. Talo ang ASCAL sa naging laban nito sa koponan ng Madrid. Sa kabila nito, tagumpay pa rin daw ang pakiramdam nila dahil makakatulong sila sa mga biktima ng bagyong Sendong. Chiki Roa Puno, ikwento mo. Hindi man nanalo sa laban, tagumpay pa rin ang Philippine ASCAL sa kanilang pagkakawang gawa. Kasama ng mga koleros, nasa 7,000 ang nagsidalo sa Rizal Memorial Stadium para masaksihan ang labang ASCAL's Alianza kontra CF International de Madrid. At lahat ng kinita sa ticket sales ay inilaan para sa mga nasalanta ng bagyong Sendong. Bukod sa mga ASCAL stars tulad ni Phil at James Yang Husband, Chiefy Caligdong, Anton Del Rosario, Angel Girado at Ian Araneta, kasapi din ng ASCAL's Alianza ang ilang standouts ng UFL. Natapos ang first half sa score na 2-0 para sa Madrid at agad naging 3-0 sa unang minuto pa lang ng second half. Pero hindi rin nagpahuli si James Yang Husband nang maipasok ang kanyang 61st minute header mula sa pasa ni Chiefy Caligdong. Yeah, it was a great ball, great driven pass. It's a ball I'm proud of. I like to do myself. It was a great ball by Chippy, and he was very threatening in the second half. And it's good we got the goal. Really, Ang final score 3-1 pabor sa mga bisita. Pero hindi lang ang panalo ang pinagdiwang ng CF Madrid. The job objective of the course has been done. We help all the victims of the disaster. Kinwento rin ni Julie kung papaano naantig ang puso niya sa mga imahe ng Sendong na nakita sa telebisyon. One of the images that impressed me was seen in the news. Was imagine of a woman with a little child over all the water with the child in the flood. That caused breaks your heart. Kaya naman bago pa man makarating sa bansa, may nakahalap ng 10,000 euro o kulang-kulang 700,000 pesos ang CF Madrid para sa mga typhoon victims. May baon din silang jersey for auction na pirmado ni Cristiano Ronaldo, Peter Casillas at ang buong Real Madrid. January 21 ang sunod na laban ng Philippine ASCALs kontra naman South Korea para pa rin sa mga nasalanta sa bagyo. Chiki Roa Puno, News 5. Dahil din sa football, abot kamay na ng isang binatili ang kanyang mga pangarap. Nabigyan kasi siya ng pagkakataon ng mapag-aral ng libre. Ito ang report ni Tris Roque. Kapos sa pera kaya hindi inakala ni Alex Taymora na makakatuntong pa siya sa kolehiyo. Pero ngayon, second year college na siya at sa pribadong eskwelahan pa. Ang pases niya para sa edukasyon ay ang galing niya sa football. Football po talaga yung naging pundasyon ko po para magkaroon po ako ng scholarship. Nagsimula si Alex sa paglalaro ng football nang ipakilala ito ng ilang Gawad Kalinga volunteers sa kanilang lugar sa Fairview.
Dito nakuha ni Alex ang atensyon ng head coach ng football team ng College of St. Benilde. Coachable siya. So dahil coachable siya, siguro na-transform niya rin sa classroom na nakikinig din siya sa teachers. Para matulungan ang iba pang mga kapuspalad ng kabataan, inilunsad ng Gawad Kalinga ang values-based program na SIPAG. Si Alex ang napiling role model ng programa. May parating niya sa mga bata na meron pang paraan. And through football, makakuha nila ang pangarap nila sa buhay. Yung dati ko mga kaibigan, tinatawag na akong idol, na hindi ko naman po expect na tatawagin nila akong ganun. Desidido si Alex na tapusin ang pag-aaral at abutin ang kanyang mga pangarap. At ang sikreto niya, Magsikap lang po sa buhay, wag mawalan po ng tiwala sa sarili, siguro po sa Panginoon po. Trish Roque, News 5. Sa showbiz action, Sharon Cuneta mega handa na para sa Valentine concert ng TV5. At Will Time Big Time Girls, may bonggang surprise daw para sa bride-to-be co-host nila na si Shalani Soledad. Ito ang report ni Laila Chicadora. Pagkatapos ng nakakaindak na Christmas vlog para sa Kapatid Network, sabak naman ang birthday girl na si megastar Sharon Cuneta sa isang bagong music video kasama ang leading man of concerts na si Martin Rivera. Original composition ito ni Martin para sa Valentine concert ng TV5 na once in a lifetime. Mapapanood yan sa February 11 sa Smart Araneta Coliseum. Kitang-kita ang kilig ni Valenzuela Councilor Shalani Soledad nang haranahin ni Congressman Roman Romulo sa harap ng libo-libong evacuees sa Cagayan de Oro. Sa sobrang tuwa ng mga nanonood, pati sila napakanta na rin. Very happy naman para kay Shalani ang ka-dressing room niyang si Mariel Rodriguez. She has the makings of a good wife. Parang wife material talaga siya. Sobrang excited ako para sa kanya. Sina Sugar at Lovely naman, may nire-ready na raw na special surprise para sa bride-to-be. Hindi mo may lalabas na ikakagulat niya na hindi niya pa nasusubukan. May gift kami para sa'yo. Ito talaga, pag sinuot mo to, alam mo na. Agad-agad. Yun na. Yun na yun. At yan ang latest showbiz. Laila Chicadora, News 5. Pag-usapan naman natin sandali yung It's More Fun in the Philippines. So ano kayo? Nung narinig nyo yun? Ano naging reaction sa ninyo? akin parang mahaba. Sa akin lang, sa my opinion, medyo mahaba siya. Kasi actually, ang gusto mo naman is short but saka may retention. Catchy siya, may retention. So, yun lang ang... Kaya naman si Maricel, talaga ako personally, talagang masabi ko talagang malaki yung iniwang tatak ng Wow Philippines kasi napaka-short lang siya pero malakas yung dating. Totoo. So kung ano pa man, naging penal na naman na yun ang gagamitin slogan natin for the coming years. I-own na natin na talaga namang fun naman po talaga dito sa Pilipinas. So sige, punta na kayo dito. Pero at the same time, tayo rin bilang bansa, kailangan pagandaan natin yung influx. Hindi lang basta yung dahil warm tayo ng mga tao or mahilig tayo mag-smile. Kundi dapat pati yung infra, mapagandaan din natin. Diba? Oo naman, para naman bumalik-balik sila dito. Hindi naman pwedeng isang beses na puntahan lang. Dapat balik-balik. Very good, kasi it's more fun in the Philippines. Yes. At yan ang kalating oras ng maaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita. Aksyon! Sing it, people. Let's get on now. Sing it out, sing it out, sing it out, sing it out. Sing it, people. Let's get on now. Sing it out, sing it out, sing it out, sing it out.